video na yan, ulit-ulitin ko ba mga kababayan, authenticated yan. Kaya nga, kung inciting to sedition yan, kasi diyan sila defamatory or inciting to sedition, yan ang gagamitin nila kay Harry at sa akin. Diba? Kasi totoo naman na ako nagpakalat, inaamin ko naman. Not Harry. Pinalabas yan sa video ko Okay? Kung whether it's defamatory or inciting to sedition, ang ikakaso nila, then bring it on para ipakita ko sa korte yung authentication. At nang makaray natin ang forensic expert ng Amerika dito sa Amerika. Bakit hanggang ngayon, isang taon na hindi para duduwag pa rin mga jutang ginemes, ang mga addictos na mga bangag? Puro lang sila, what? Press release, press con, puro black ops, photo op, kung ano-ano pa, para takutin si Maharlika, takutin si Harry, takutin si Sas, takutin tayong lahat para manahimik ang bunganga natin. Where in fact, itong si Abante ay kasabwat ayon sa ating puting ahas na nakipag-usap sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte. Mamaya i-post natin. Okay, dun sa Boljakan, ipopost ko yung picture ni Lacanilaw at ni Lisa Tanas. Mamaya, after natin mag-vlog. Yes, alam ko na na-release na nga. Ni-release na nga si Lacanilaw. Kaya nga ano pa? Ginagawa na kayong tanga, ginagawa kayong bulag. Ngayon yung bunganga ni Bangag dumudugo. Ano sasabihin niya? AI na naman yan, yung dumudugo? Live yun? Nakita niyo, di ba? Ano ibig sabihin yan? Dahil manipis na ang kanyang nasal passage or mucous membrane, basta dito, ganit siningutan. At ang kanyang lalamunan, dumudugo na yan Okay? Talagang siguro manipis na. Kaya ang mga dugo, hindi na kayang pigilin. That's really good. Pabor yan sa taong bayan at nakikita ninyo na siya talaga with that manifestation, okay, na merong mga lumalabas sa dugo, maraming pwedeng dahilan kung bakit dumudugo yung kanyang bunganga o kanyang ilong. Pero kidney failure, yes, may issue siya. Maraming pwedeng dahilan. Pero malinaw yan na sa sobrang singhot niya, okay? Alam lahat ng mga tao na si Marcos Jr., tao at mga negosyante na siya ay addictus benedictus. Kahit yung mga bakling, yung mga designers na mga scammers na nakapaligid kay Lisa, alam na addict siya. Lahat na nakapaligid dyan, alam na addict si Marcos Jr. At alam ni Amy Marcos. Kaya hindi tayo maniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin niyang hearing hanggat hindi siya nagsabi na siya ay magsasalita na ang kapatid niya ay addict. Dahil last year, first quarter of the year, ay sinabi niya yan through our group, through our common friend, na magsasalita siya dahil ipagtatanggol niya si Sarah dahil kawawa naman si Inday Sara, pinagbibintangan, inaapi, ng kanyang kapatid. At sasabihin na niya, masakit man daw sa loob niya, ganyan-ganyan. At sasabihin niya lang, ading, magpahinga ka na, kailangan mo nang magparehab, ganyan-ganyan. Anong ginawa niya? Diba? Kaya hindi yan para sa Pilipino. Okay? Ayaw nga pa-hair follicle test ni Bangag. Dahil sabi ng syunga niyang, ngak-ngakera, na parang may saltik din dyan. Ano ang sabi? Kailangan muna patunayan na siya ay nagpupulburan. Hindi pa ba patunay? Tapos sinasabi nila na face swap daw yung video ni Bangag. Mga julul! Kung alam niyo yung face swap niyan, kung totoo ang sinasabi ninyo na yan ay peke, matagal nyo na akong kinasuhan. Kaso takot kayo. Bring it on! Kasuhan nyo kami ni Harry. Dahil si Harry, kinakasuhan nyo naman Nakasuhan nyo ako, ang dami nyo mga kinakaso-kaso. Di ba? Kasuhan nyo para magkaalaman tayo kung kung talagang bangag si Bangag. Kahit hindi pa kayo magkaso, malinaw pa, sa sikat ng araw, yung una sabi, yung video daw, Chinese daw yun, or Korean. Ano yun? Maghanap pa ako, punta ko sa Korea, tsaka sa China, maghanap nga ako dito ng kamukha ni Bangag. Tapos utusan ko, pwede ba suminghot ka? Para gamitin ko sa picture, sa video ko. Ganon po ginagawa kayong tanga. Authenticated yung video.
Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Kaya ang resulta ng kabangagan ay ang mga kidnapping at ang pagdukot kay Pangulong Duterte at sa 2 minor de edad na bata na ngayon ay nagsasuffer ng mental challenge dahil nailayo sa kanilang ina at hindi hinahayaan ng kanilang tatay na kausapin ang kanyang nanay. Dahil what? Ang gusto pauwiin si distressed mother para ano? Para gorgorin nyo. Ay nag-grant ang asylum nun. So ngayon, mga palangga, okay. Sabi ni Cosmeo, alam na Madam Marlica, dili na makalikay to cover up ni Satanas. Yun na nga, tanga na lang, dugyot na lang, polboronic na lang, o bayad na lang ang nagpapaniwala sa gobyernong ito. Kitang-kita nyo na. Imagine nyo kayong mga abogado, kayong mga nasa Korte Suprema, kayong na mga nasa Korte, lahat kayo ng mga abogado. Dapat lahat ng abogado sa Pilipinas manindigan. Dahil tinarantado nila yung batas. Anong ituturo nyo sa inyong mga estudyante o sa inyong mga anak kung mag-aaboga siya? Na okay lang yung ginawa ni Torre na nilabag ang batas, okay lang ginawa nila kanila, okay lang ginawa ng DOJ Boying na sumasabit na sa kamatayan tapos ayaw pa rin matyogi. Okay lang ang ginawa ni John B. Cremula na sambuatan nila. Yan ba ituturo ninyo sa mga sa mga estudyante ninyo kung may mga law professors dito? Wala nang batas sa Pilipinas na maayos. Anong ginawa kay Pangulong Duterte? Talagang mga kababayan, paulit-ulit tayo pero talagang ang gobyernong ito ay dapat nang managot sa lahat ng mga kasalanan nila. Yang hinayupak na eskuderong kilay na yan. Okay? Dapat managot yung jutang jininang yan. Mananagot kang hinayupak ka, kayong lahat. Tandaan ninyo, kukunin kayo lahat ng alikabok. Lalamunin kayo ng alikabok at magbabayad kayo. Okay, anong masasabi mo kay Dennis Padilla? Iyan mo na yun, di tayo showbiz ngayon. Ano yan? Huwag na natin silang pakialaman. Ang pakialaman natin, si Lisa Tanas at si Bangag. Ang pakialaman natin, mga kababayan, itong mga sinungaling na nagpapahirap sa inyo, araw-araw, nagpapahirap sa buhay nyo, dyan sa airport, sa pagbili nyo ng bigas na hindi nyo na kayang bumili ng maayos o matinong bigas, na hindi nyo na nga makain pag walang ulam, yung taas ng kuryente, ng tubig, krimen, ano pa? Ano gagawin nyo? Tatanga na lang kayo? Ay ba, ewan ko sa inyo mga palangga. Judas Escudero, sabi ni Palangga. Okay. Ang sabi nito, sabi ng Bangag, okay, gurgurin mo ako Marlica, then as you wish, ginurgur kita. Si Amy wala ginawa nung dinakip si Tatay Diggs. Ngayon lang yan si Amy gumalaw dahil nalaman niyang tagilid siya sa survey at nalaman niyang madami pang sumusuporta kay Tatay Diggs. No vote for Amy, sabi ni MTS. Exactly. Nakita niya na nag-celebrate ang milyon-milyong Pilipino sa buong mundo sa karawan ni PRRD. Gusto niya lang ma-win yung mga DDS. Tanga ka na lang kung susuporta ka kay Amy Marcos o puriin mo. Para sa akin, huwag kayong magpapaniwala dahil si Amy ang punot dulo rin ng kahirapan ninyo. Nakinabang sila sa mga pagnanakaw. Tapos nagtiwala tayo. Tangina, wala kang balls doon eh. Hindi ganyan. Alam mo na nagsisinungaling. Tapos pagsasalita. Nung ako alam ko, may ebidensya ako, inahawakan na lahat, sinungaling. Content ko kayo lahat. At least kung lahat yun, makikita ng taong bayan, kinontent na lahat. Tapos nirelease ni Chis Escudero, ni Kilay. Ano pa? Saan kayo tutunguan? Pera nyo, nilalamo na nila lahat. Lahat ng karapatan ninyo, pagsasalita, malayong pagpapahayag. Inaano na nila, kinukontrol nila, kaya no wonder, itong mga media takot na takot. Okay, yung mga reporter takot na takot kasi yung kanilang mga amo dyan sa media ay nakikipagsabuatan kasi hindi sila for estate, hindi sila for check and balance. They are for business. So habang sila ay nakikipagsabuatan kay Lisa Tanas at pumapayag na i-area ang lahat ng mga kajotahan ng bangag na administrasyon, kumikita at tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Kaya tinatarget tayo kasi mas marami pa tayong engagement. Ang mga vloggers, mas marami pang engagement dito sa mga media na ito.
Kaya sila galit na galit. Tapos pinagbibintangan tayo na fake news. Jutang na lahat ng, halos lahat ng media na kumuha ng balita doon sa self-confessed addictus na binigyan ko ng pera. Diba? Dahil naawa ako, dahil tagutom, tag-addict. Sabi nga nung friend ko, tinawagan ako, baka naman yung binigay mo pag singhot yon. Sabi niya kasi, minsan, palambing, kailangan ko ng gamot kasi matanda na ako. Alam niyo naman ako. Hindi katangahan yun. Yung pagbigay ko ng pera, hindi katangahan. Dahil yun yung nararamdaman ko, naawa ako sa isang tao. Kung niloko niya ako, which is niloko nga niya ako, it's not my problem. Pinagkakatiwalaan ng media at naging forensic expert na. At pinaniwalaan na fake daw yung video. Ganon ka bobo ang media nyo. Ganon sila katanga sa ngalan ng salapi. Ganon sila na ikitwist nila ang kanilang mga kasinungalingan at na hindi nila pinapractice ang kanilang propesyon sa tamang pagpapahayag. Nagmumukha na silang tanga. Pero tira pa rin ang tira dahil takot kay Lisa Tanas na ipasara ang mga negosyo, bawian ng prangkisa, o ipadukot sila kay Tore, kung ano pa man. Yan, mga kababayan, ang sitwasyon sa Pilipinas na matagal ko ng pag-upo pa lang ni Bangag noong August 2022, ay nilabanan ko at inilabas ko lahat ng smuggling, lahat, drug, kung ano-ano pang mga pagkawat nila. Okay? Now, maniwala lang ako kung si Bangag niyang kapatid ihain niya na ma-impeach. Yun na nga mga kababayan, hindi tayo maniniwala kay Amy kahit ano pang mga hearing dyan. Kadyutahan yan. Kung ako, di ba, nasa posisyon niya, na alam ko na yung kapatid ko ay sinisiran, na buti sana kung si Bangag ay umuupo lang sa isang kwarto, sumisingot-singot lang, just a private person, wala tayong pakialam dyan. Pero habang sumisingot siya, lumulubog ang taong bayan sa kahirapan. May napapatay, may nakikidnap, may nagugurgur. Diba? Yan ang katotohanan. Ngayon, ayaw niyang squeal ang kanyang kapatid. Ginago lang lahat tayo dun sa mga pelikula na yun, made in Malacanang. Actually, twisted yun. Diba? Twisted yung mga story lahat doon. Ginago lahat tayo. Pero, at least ngayon, nakita nyo na kung gaano ka demonyo talaga ang mga Marcos, Araneta, lahat sila. Ayuda, ano yan? Yeah, alam nyo na yan, mga ayuda na yan. North Korea na ang Pinas, sabi ni Palangga. Alright? Nag-positive daw si Lisa Tanas, sabi ni Dean Chase. Hi, Dean! Sabi ni Senator, nakausap ko na yun si Dean. Mag-uusap kami, magkikita kami very soon. We'll talk about that later. Okay? History repeat itself. Hindi ko iboboto si Amy, ginagamit lang niya si PRD ko nung makaduterte sila, dominador mo niya. Huwag yung iboboto yan. Taka ka na lang palaga, iboboto mo pa uli yan. Nabudol na tayo, sinabi na nga ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. Porque tagpakita siya, o ano nangyari? Kinontempt nila ni Senator Bato. Sila ba ang may final decision? Si Escudero. O nung PIDEA leaks hearing. Kaya di ba tinanggal who's that? Yung dating Senate President. Anong pangalan nun? Si Zubiri. Dahil dun sa PIDEA leaks. O, yan ang totoo. Kaya kahit na si Bato ay mag-contempt din lahat sila doon, wala rin talagang magagawa. Kasi hawak sa liig yung mga Senate President. At sila yung pipirma. Yan ang malungkot na katotohanan sa inyo. Ako, mga kababayan, ulit-ulitin ko. Kahit kayo dyan ay gurgurin lahat ni Lisa Tanas, ni Bangag. Kahit malunod kayo ng baha, every time, ngayon, tag-ulan, nakaraan, may baha na naman. Kahit tumaas man ang tubig sa Espanya, saan pa, sa Quezon City, hindi ako mababasa ng baha. Okay? Anong punto ko dito? Ibig sabihin, sa kabila ng hindi ko naman nararanasan ang kahirapan na dinudulot sa inyo, na kahirapan, baha, lahat ng kadyutahan, naninindigan ako at itinataya ko yung buhay ko. May assassin na nga, may mga kaso-kaso pa, pero hindi ko iniinda. Nilalabanan ko. Pero kayong mga supot,
na mga sundalo, kayong mga nasa gobyerno, kayong mga pulis, na ang mga anak ninyo pag pumapasok, nahihirapan, nababaha, nalalaglag yung mga tula, nababagsak yung mga tulay, at kung ano-ano pa, ang hirap kumain dahil kulang ang budget ninyo, hindi makakain ng masustansyang pagkain, pero tanga pa rin kayo. At supot pa rin kayong mga pulis, at kayong mga sundalo na hindi naninindigan, hindi inciting to sedition, o or paglabag sa batas ang mga taong naninindigan. Ngayon pinagbabawalan kayo, 'di ba? Na mag-like, mag-comment. Lahat ng mga only sa bangag administrasyon. Na dati na panahon ba ni Duterte pinagbabawalan ba kayo mag-like ng mga post na kahit gusto nyong i-post pagdating sa politika? Nagbigay ba ng direktiba si Duterte na kayo yung mga dilawan, kayong mga taong gobyerno, kayong mga pulis, nagbigay ba siya ng memorandum na hindi kayo pwede mag-like, comment, and share? Ngayon, yan ang ginagawa sa inyo, government officials, government employees, police, sundalo, navy, lahat kayo, tanga pa rin kayo? Syunga pa rin kayo? Never ever, mga kababayan, ay nako, ewan ko sa inyo, bahala kayo kung ayaw nyong manindigan. Hindi po si Maharlika ang magugutom, hindi si Maharlika ang tatahak sa mga baha, hindi si Maharlika ang babagyuhin or whatever. Kayo na sa Pilipinas, kayong mga sundalong pulis na walang paninindigan. Kaya kayo nandyan, sumumpa kayo sa flag na ipagtatanggol nyo ang inyong lupang sinilangan. At kung mali, kaya si Patrolman Pontanilla, okay, yung pulis na yan, nanindigan siya. Dahil ang sabi niya, hindi porket presidente si Bangag o commander-in-chief niya, pag mali ang iutos sa kanya ay susundin niya. Yan ang pulis. Dapat nga yan ang mga pinopromote, hindi si Toring kidnapper. Di ba? So yan, mga palangga, mga kababayan, ang inyong tatanasin hanggat hindi kayo naninindigan. Sabi ni Jenica, Marco, anong masasabi mo kay Kerwin Espinosa? Eh di, good job! Putang ina, ang daming sinira na buhay niyan. Diba? Pulburon, you know that already. Buhay pa ba? Good job yan. Hustisya ang tawag dyan. Justice is served. Okay? Yan ang tawag dyan, mga palangga. Commander-in-chief talaga yan, sabi ni Lolita. Okay, ay mga tanong-tanong nyo sa akin, alright, about sa Trojan Horse. Maging matalino kayo, ulit-ulitin ko. Kapag nakakita kayo na pinupuri si Amy, fire out na yan. Pwede mong sabihin, okay, pwede kong sabihin na, okay, maganda yung ginawa ni Amy doon, na nakita natin. Sinabi ko naman, maganda yung nagawa niya, in terms of that, yung mga papel-papeles na pinakita niya doon sa Senate hearing, nahubaran nila ni Bato, yung mga sinungaling. Pati ibig sabihin yan, ay maniniwala na tayo. Alam mo na, drama. Diba? Madali lang sila mag-drama. Sige, mag-drama tayo, Kunyari, paniwalain natin itong mga DDS na tayo ay pabor kay Pangulong Duterte. Ilabas natin. Total, pag kinontempt ka naman, hindi naman pipirmahan ni Kilay di, wala din. Para lang makuha ko yung simpatya. Sabi ko nga, paniwalaan nyo lang si Amy pag siya mismo nagsabi na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus. Never again sa mga bangag. Kasi hodang vlogger man yan, DDS man yan, it's not about DDS vlogger.